So kanina nga pong alauna ay nandito na nga po yung sentro nitong si Bagyong Verbena sa may Sulusi, malapit sa may coastal waters ng Magsaysay, Palawan. Na-maintain niya po yung kanyang lakas, 55 kilometers per hour na pa rin po. At yung bugso niya ay abot ng 70 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito po westward sa bilis na 35 kilometers per hour. So may kabilisan nga po itong si Bagyong Verbena ngayon. At aside nga po dito sa Bagyong Verbena ay nakakaapekto rin po itong shear line o yung salubungan ng hanging amihan at ng easterlies. Kaya kahit wala po tayong mga wind signals dahil sa bagyo ay posible pa rin po tayo magkaroon ng mga pag-ulan dahil naman po sa shear line. At ngayon, yung wind signal number 1 natin ay nakataas pa rin po sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, maging sa may Romblon, northern and central portions ng Palawan, kabilang na po ang Calamian Islands, Cuyo Islands, maging sa may Cagayan Silio Islands, sa may mainland, Masbate, and also din po sa may Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, at sa may western portion din po ng Negros Occidental. So sila po yung makakaranas ng mga malalakas na hangin hanggang 61 kilometers per hour po, na pwede pa rin po itong magdala ng mga threats po to life and property. Mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan. At kung nandun po tayo sa may wind signal number 1, automatic po na wala pong mga barko na maglalayag niyan. At ito naman po yung ating 2 p.m. na forecast, track and intensity nito si Bagyong Verbena. Sa ngayon nga po, ito po yung nasa may Sulusi at inaasahan nga po natin ngayong hapon ay maaari po itong mag-close approach o tumawid sa may Cuyo Island, sa may Palawan at possible mamayang gabi po ay posible na mag-intensify po ito bilang isang tropical storm category malapit po sa may area ng northern Palawan. So, ito na po yung susunod na landfall points, no? And possible po bukas ng umaga ay nasa may West Philippine Sea na po ito at mas tumataas na din po yung chance na mas mag-intensify pa po ito habang nandito po siya sa may West Philippine Sea. At pagsapit naman po ng Thursday ng umaga ay makakalabas na po ito ng ating area of responsibility. At sa ngayon nga po, kahit wala po tayong mga wind signals, ito pong mga lugar na nandito po sa ating screen ngayon ay posible pa rin po makaranas ng mga gusty o mga pabugso-bugsong hangin. So ngayong araw sa may Luzon, Visayas o kabuuan po yan, meron pa rin po tayong bugso-bugsong hangin dahil po sa aside po dun sa may wind signals, no? So sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Misamis Occidental, maging sa may Zamboanga del Norte. And then bukas, mas mababawasan po yan. Dito na lang po sa may Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands. At by Thursday naman ay sa Batanes, Cagayan, pati na rin po sa may Babuyan Islands, Ilocos Norte, Mimaropa, Bataan, Cavite, Batangas at Western Visayas na lamang po. At yun nga po, kagaya ng nabanggit ko kanina, kahit wala po tayong wind signals, posible naman po tayong ulanin dahil naman po sa shear line. So malalakas po yung ating mga pag-ulan dyan, lalong-lalo na dito sa may northern and central Luzon area, no? So 100 to 200 millimeters po na mga pag-ulan ang ating aasahan ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, lalong-lalo na sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, maging sa may Camarines Norte. Ito po yung mga nabanggit ko dahil po yan sa shear line. At ito naman pong nandito sa areas ng Mimaropa at Western Visayas dahil naman po sa bagyo. At aside po doon, 50 to 100 millimeters naman po na maaari po nating ihalin tulad po yan sa 4 hanggang 8 timba ng tubig na ibinuhos po sa 1 square meter na area. Nandito pa rin po, nakataas pa rin po yung ating warnings dito po sa may Cordilleras, maging sa Nueva Vizcaya and Quirino, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Batangas, and Cavite dahil pa rin po yan sa shear line. And aside po dyan, dito din po sa may nalalaming bahagi din po ng Bicol region. Itong mga ganitong mga pag-ulan, maaari pong makadulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Doble ingat pa rin po yung ating mga kababayan. Para naman po bukas, mas malalesen na po yung mga lugar na maaari pong ulanin ng shear line at ng bagyo. So sa bagyo po, TC related po sa may Palawan na lamang po yung uulanin,
Ngunit magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan dahil sa shear line. Bukas po yan hanggang sa Thursday ng tanghali. So, i-emphasize ko lang ating mga kababayan po sa may Cagayan, Apayao, Isabela, 100 to 200 millimeters po na mga pag-ulan. And then 50 to 100 naman po sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Aurora, and sa may Palawan. And i-add ko lang po kung meron nga po tayong mga pag-ulan dito po malapit sa mga bulubunduking lugar, posible po yung mga landslides. Kaya sana po yung makapaghanda din po yung ating mga kababayan para po sa mga ganitong impacts, nitong shear line and also po ng ating bagyong Verbena. By Thursday noon hanggang Friday noon, patuloy pa rin po yung epekto ng shear line. So, meron pa rin po tayong 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Apayao and Cagayan. And then 50 to 100 millimeters naman sa may Kalinga and Isabela. At aside po dun sa may wind signal, bawal din pong magdayag yung ating mga kababayan sa may Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan dahil meron po tayong nakataas dyan na gale warning dahil po sa amihan, possible po hanggang 5 meters na mga coastal wave heights yung ating maranasan dyan, which is delikado po yan sa lahat po ng types ng sea vessels. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Next update naman po natin ukol dito sa bagyong Verbena ay mamayang 5:00 ng hapon. Magandang hapon po.